umaga, ang mainit mong balita at ang iyong musika. Malawak ang abot nitong aming serbisyo. Ganyan kung maglingkod kami bago inyo. I love 98.1. I love 98.1. I love 98.1! I love 98.1. Naglilingkod sa bayan para sa mamamayan. I love 98.1, always ready. Narito na ang Minso On Air, ang bagong radio broadcast ng Mindoro State University na maghahatid sa inyo ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Alamin ang mga usapang pang-edukasyon, makabagong teknolohiya at mga proyekto ng universidad na tutugon sa pangailangan ng bawat Mindoreño at higit pang itaguyod ang Mindoro State University bilang University of Choice. Makinig at matuto tuwing araw ng Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa ARFM 98.1 Minso On Air. Dito, bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon, at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Sa tuwing pakiramdam mo'y madilim ang daan, na para bang wala ng patutunguhan. Sa mga hamon ng buhay, ika'y nalumbay, na parang kay hirap maabot ang tagumpay. Kung akala mo'y hanggang dito ka na lang, at para bang kay rami sa'yo'y humaharang, paghundo ituloy lang ang laban, sapagkat liwanag sa'yo'y naghihintay. Oh, oh, lingit sumama, pumadya ka, abutin ng pangarap mo, tara na. Sa Minso pumasok ka, libreng edukasyon, abot kamay na. O Minso, o Minso, mabuhay ka. Salamat sa pag-asa mong dala. Edukasyong di kalidad, atid sa inyong lahat, patungo sa kaunlaran, iyong minangat. Tulong-dulong lang sa'yo'y magkaabon, tara na't pumadyak sa libreng edukasyon. Halina't sumama, pumadyak ka, abutin ng pangarap mo, tara na. Sa Minso pumasok ka, libreng edukasyon, abot kamay na. O Minso, o Minso, mabuhay ka. Salamat sa pag-asa mong dala. Sa Minso pumasok ka, libreng edukasyon, abot kamay na. O Minso, o Minso, mabuhay ka. Salamat sa pag-asa mong dala. Salamat sa pag-asa mong dala. Universidad ng Mindoreño. Universidad ng Mindoreño. May ideya ka bang makabago? Gustong gawing negosyo ang solusyon para sa ating komunidad? Narito na ang Minso iVibes, ang Mindoro State University Innovative Business Incubator for Biosystem Solutions ay tutulong sa iyo para gawing realidad ang iyong makabago at sustainable na produkto. Mula bio-waste, magiging bagong materyales, produkto at bioenergy, smart agriculture at fisheries solutions para sa mas maunlad na agrikultura, food innovation at teknolohiyang sagot sa mga hamon ng komunidad. Sa Minso iVibes, ang basura ay nagiging bagong produkto
Ang mga simpleng ideya ay nagiging makabyog ng solusyon. Ang maliit na konsepto ay nagiging matatag na negosyo at ang pangarap ay naging realidad. Sa Minsu iVibes, may suporta ka. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang www.minsuivibes.com. Magandang araw, Mindoro, and welcome sa panibagong episode ng Minso On Air, ang programa nagdadala ng kalaman, impormasyon at inobasyon mula sa Mindoro State University. Ako ang inyong radyo kaagapay, si Giselle. At ako naman si Icar at ito pa rin ang inyong gabay sa mga mahahalagang impormasyon at inobasyon hatid pa rin sa inyo ng nag-iisang universidad ng Mindoreño, ang Mindoro State University. At ngayon nga ay magtatalakay na naman tayo ng isang mahalagang bahagi ng buhay sa ating universidad, ang buhay estudyante sa Minsu. Tama ka dyan, Icar. So ngayong araw, aalamin natin kung ano yung buhay nila bilang estudyante sa Minsu. So what it's really like being a student here at Minsu. So ano nga ba yung mga challenges, yung joy, yung struggle na nararanasan nila? So we're going to hear all that and more today. Yun nga, so mukhang exciting ang episode nating ito ngayon. Kaya nga, manatiling nakatutok sa ating programa. Tayo pa rin ay mapapakinggan sa loob ng isang oras sa ARFM 98.1. Karaniwan itong ginaganap tuwing Miyerkules sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Pero Giselle, dahil special episode ang meron tayo ngayon, tayo ay mapapakinggan ngayong araw ng Martes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. And meron tong replay bukas, At Miyerkules. okay, So, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. So tayo rin po ay streamed live sa ating FB page at The Minsu Official. At huwag po natin kalimutang i-share ang ating pong broadcast today para mas marami pong makaalam tungkol sa ating programa. At ayan na nga, Giselle, sa pagbubukas nga ng ating academic year 2025 to 2026, ating pag-uusapan paano ba maging estudyante sa Minsu at ano yung mga kwento nila. Pag-uusapan din natin yung mga academic experiences, support programs, leadership, culture and arts, extracurricular activities, at iba pa, marami pang aspeto ng student life sa Minsu. At syempre, hindi ito magiging kompleto kung ang ating talakayan, tayo lang dalawa. Oo naman. So, nag-imbita tayo ng mga panauhin ngayong araw para makakwentuhan natin ano ba yung kanilang mga nararanasan. So, ang atong mga estudyanteng ito ay mula sa iba't ibang campus ng ating universidad. So, kasama natin si Honorable Prince Kaide F. Fuentes, ang ating student regent. Oh, hi daw naman. Yan. So, kung makikita nyo po sa ating live stream sa FB, So, yung pong nasa gitna. And then si Honorable John Renzel Adeva, USG President ng Minsu Calapan Campus. Ayan, pak na pak. At syempre, ito ang isa pang pak na pak, si Honorable JV Soriano, ang USG President ng Minsu Bungabong Campus. Yan, magandang araw sa inyo at welcome sa Minsu On Air. Yan, magandang umaga rin po, Miss Giselle at Miss Icar. At syempre, magandang umaga rin po sa lahat ng mga estudyante ng Mindoro State University. Of course, ang Calapan Campus po ay nagkapasalamat para sa episode na ito upang mapakinggan ang aming mga adhikain ng pananaw ng mga estudyante. And mula sa Calapan Campus, shout out po sa inyo dyan. Tama, excited kaming pag-usapan ng iba't ibang aspeto ng student life sa Minsu at kung paano natin mas mapapabuti ang ating karanasan bilang mga estudyante. At of course, shout out sa mga MBCians dyan. Hello! Napakalumanay naman ng boses ng ating Honorable JV. Diba? So, ngayon naman, since nakapagpakilala ng ating mga honorable guests for today, gusto naman naming marinig yung mga opinion ng ating mga listeners at mga viewers via live stream. Ano ba ang inyong mga saloobin sa episode na ito? Mag-comment lamang sa ating live stream.
So, habang hinihintay din natin yung kanilang mga comments, babati na rin tayo sa ating mga kasamahan. Ayan, yung mga nakatutok sa atin sa ating FB Live. So, una na ako, Ikar. So, eto, nagpapabati nanonood, si Sir Felix Ministerio. Ayan, gayon din yung mga kasama niya sa Office of the President, si Kenneth, si Ma'am Laiden, ayan, si Sir Gerald, andyan ata. Sa legal office, ayan, nandiyan si Attorney Sherlyn Layeza, and si Ate Audrey, and si Ma'am Ana. Ayan, binabati din natin ang ating Vice President for Administration and Finance, si Ma'am Joelyn Laines, at syempre ang ating Chief Administrative Officer, si Ma'am Philomena Mines Reyes. Ayan, nandiyan din yung ating VPAA, si Doc Shedel, and yung ating kasama sa Records and MIS. Yes, so, hello din magandang sa inyo umaga. So, baka meron kayong babatiin, mga ginigiliw naming panauhin. Nais ko pong batiin ang nagpasakay sa akin kanina. Doc Shedel, hello Miss Jeline. Of course, gusto ko pong batiin si Sir Ike, si Sir Neil, ang USG ng Bungabong, si Ma'am Lai, and to all student teachers in Laboratory High School, MBC. Ayan, and muli magandang umaga po at nais ko pong magparating ng pagbati sa akin pong mga officers dyan po sa Minsu Main Campus at ang mga officers po ng ang Minsu Federation of Student Government and of course ang USG officers ng lahat ng campuses, ang aming advisor, Sir Eljan M. Villesa, ang amin pong Director for Student Affairs and Services, Sir John Bert M. Cowley, at of course sa ating University President, Doc Enya Marie D. Apostol. Pagbati po sa inyo at maraming salamat po sa opportunity na mapakinggan po ang boses ng mga estudyante sa atin pong social media. Una-una po sa lahat, gusto ko pong gusto ko pong batiin ang ating University President, Dr. Enya Marie D. Apostol, as well as sa aming Campus Executive Director, and for the Vice Presidents of our institution. And hindi ko makakalimutan ang mga University Student Government Officers ng Calapan Campus. Hello po kina Cyrus dyan sa office, kina Joanne, kina Ira na kasalukuyan po silang gumagawa ng mga documents para sa aming Students Week. And sa OSAS po, kay Ma'am Mena Cowley, ang aming beautiful advisor. And yun po sa OSAS kina Sir Don, and sa HR, sa budget, sa records, and everything, sa supply. And sa mga faculty members po, shout out din po sa BS Ed faculty. Ayan, pack naman ang ating pagbati. May babatiin pa ba kayo na nakalimutan? Baka meron pa kayong hindi na isama. Okay, so ako naman. So, via live stream natin, nagpapabati. Umabot na pala, Giselle, sa Canada, ang Minsu On Air. Nagpapabati si Galicia Mondi. Hello, Minsu. Watching from Canada, Alumnus Batch 2000. So, hello po, Galicia Mondi. Nagpapabati rin si Joanne Pearl Mataya. Hello po sa inyo. At ito, medyo matagal nang nagpapabati ito. Medyo na madalas ko lang makalimutan. From the Office of the Commissioner Canapi, binabati natin si Sir Mart. Si Sir Mart Roland de Solok ng Office of Commissioner Canapi. Hello po sa inyo. Ayan, hello po. And eto, may sumisigaw, press! Joanne Pearl Mataya. Yun. Oh, so officer pala naman. Sa Minsu Calapan. So, ayan, bago po natin simulan ang ating talakayan at feeling ko masayang kwentuhan ito. Ay isang palaala mula sa Minsu. Atay, bakit po biglang umulan? Akala ko, ang sabi ni Kuya, maaraw buong araw. Oo nga anak, no? Minsan, mahirap talaga hulaan ng panahon. Pero alam mo ba, may teknolohiya ngayon para matulungan tayong malaman ang tamang lagay ng panahon. Talaga tay? Ano po yun? Ang Project Moses ng Mindoro State University. May mga e-weather station na nagbibigay ng tamang impormasyon sa panahon. Kaya mas handa tayong magsaka, mangisda, at magplano ng mga araw natin. Wow, tay! So, ibig sabihin po ba nun, hindi na tayo basta-basta mabibiktima ng pabago-bagong panahon? Tama, anak. Salamat sa Mindoro State University. Mas ligtas at mas handa tayo. Project Moses, teknolohiya para sa kaligtasan, alaman para sa kinabukasan.
Para sa lagay ng panahon at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.projectmoses.io. Nagbabalik muli ang Minsu On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Tayo ay mapapakinggan pa rin sa ARFM 98.1 ngayong araw mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. At mapapanood pa rin live sa ating FB page at The Minsu Official. Ngayon ay kasama pa rin natin ang ating tatlong USG presidents mula sa tatlong campuses ng Mindoro State University. So tama ka, Ikar, ano? At para mas makilala natin sila, may quick icebreaker tayo. So tatawagin natin itong The Fast Talk Student Edition. Ayan, malamboy abunda tayo ngayon. So sasabihin namin sa inyo ang dalawang pagpipilian at pipili lang kayo ng isa. So game? Game. So first question. Online or face-to-face classes? Online class po. Bakit? Para po pwede matulog and while naka-off cam. Oh, so yun pala ang purpose. Ikaw naman, Honorable Kaide. Nako, same po kasi ako po ay isang multitasker. Online classes po. Ako po, as a student leader, mas pabor po sa akin. For me lang, online class kasi while doing online class, nasa office ako and doing paperwork for USG. Okay, so lahat pala sila gusto master din online siya. classes, Ikaw ba, no? Ikar? Actually, siguro baka dahil matagal na tayo, pero Oo. mas gusto ko yung face-to-face. Correct. Oh my God, daan ng ating ina. Okay, Obvious na pala. exam or thesis defense? Thesis defense po. Bakit? Kasi ayoko pong mag-review ng mga tao, lalo sa literature classes po namin. Kaya doon po ako sa speaking. Thesis defense po. Nako, I agree with Press JV po at talaga naman pong tamad po talaga akong mag-review for exams. Nahirapan ako sa thesis defense eh. Exam So, na lang. exam na lang ako. okay. Exam, pero multiple choice. Oh, wag lang enumeration, di ba? Okay. So next question natin, intrams or cultural fest? Intrams po kasi tumatambay po ako sa eating area. Marami pong food compared, bawal yun, press. Ayan, so ako naman po, mas pabor po ako sa Cultural Fest dahil mahilig po akong manood ng different talents po ng mga estudyante. So ngayon po, mas focus kami and mas gusto po namin ang Cultural Fest since nai-enhance po namin and naipapalabas po namin ang talents ng mga Minsuan. Yun naman. So next question natin, medyo bilisan natin, no? Cramming or advanced studying? Advanced studying po. Importante siya kasi mahirap pong mag-cram lalo't kung kinabukasan na ang mga kaganapan po. Natamaan naman ako doon. Mahilig po ako mag-cram because mas mahilig po akong mag-rest and then work. Kung USG president ka, hindi ka na makapag-advance study. Cram lang. Cram na lang. Medyo may pagkakaiba, no? Merong gusto nag-a-advance, Ikaw tapos ba? merong, nakakahiya mang aminin, pero before nung estudyante ako ay do tomorrow. Correct. Ganyan din ako. Diba? Let's cram together. Okay, student leader or honor student? Student leader po because I am for volunteerism. Social. Yes, ako po I choose to balance both kasi kung kayo naman, why not? Honor student po ako and student leader. Pero focus student leader kasi andito yung mga skills na kailangan ko in real life situations pa. Okay, so ngayon pa lamang nakikita na natin ano-ano ba yung mga characteristics ng ating tatlong USG presidents. Yan, so let's dive deeper into realities of student life. So, Kaide, ikaw being the student regent of Minsu, and we know na you represent the entire student body. So, ano yung tingin mo sa ang pinakahanga-hangang aspeto ng student life sa Minsu? Yeah, for me, if I were to pick one, I would pick the sense of community na pinaparamdam ng Mindoro State University kapag ka-estudyante ka doon. So, simula sa pagbuo ng relationship with kapwa students and of course, kapwa student leaders and of course, ang ating mga very engaging na mga faculties and the very supportive administration. And of course, being a student leader has its perks and sobra pong na-enjoy ng mga student leaders
ang paglilid sa kapwa nila students through the support of the administration din po. Ayan, very heartwarming naman itong narinig natin mula kay Kaide, no? Kasi sabi nga natin sa Mindoro State University, tayo ay isang napakalaking pamilya, 'di ba? We are one family. Ngayon, sa iyo naman, Renzel, bilang USG President ng Calapan City Campus, ano ba yung mga highlights ng student life nyo dyan sa City Campus? So sa Calapan Campus po, masaya kami na sagawa kami ng mga initiatives, programs, and activities na nababalance ang students' life po ang students' life. Especially po, ayaw lang namin na nakafocus kami sa academics dahil dapat balance may academic and may social interaction. And hindi lang doon, and meron kaming programs po for awareness, campaigns, sports, cultural po, and talents. And yun po, siguro mamaya papag-uusapan po natin yung mga activities na naisagawa namin kapag nabigyan kami ng pagkakataon upang ibahagi namin sa inyo. So yun po, marami kami mga activities sa campus, and hopefully po this May po magkaroon pa rin po kami ng activity na makakapag-mold naman po ng skills ng mga estudyante. So ang galing, no, kasi nababalance nila yung student life, yung may personal, may extracurricular, yung academics. Kasi nung mga dati, mga panahon ko siguro, Gano'n ba katagal yan, Giselle, ha? 20 years ago. So parang lang siya, yung mag-aral ka lang. So very minimal yung mga ganong opportunity. So how about sa'yo, JV? How about in Bungabong Campus? What makes the student life there unique? Sa Bungabong Campus po, what makes our student life unique is the strong spirit of volunteerism and community involvement. Marami kaming student-led activities na tumutulong sa mga marginalized students at nagpo-promote ng sustainable practices. Of course, our campus is small, pero matindi ang passion ng mga estudyante sa pagtulong at paggawa ng impact sa community. And it is important, a very crucial skill that students have learned in MBC because they are more into community engagement rather than to stay inside the campus po. Ayan, so talaga namang nakikita natin, no, yung mga differences sa mga highlights ng mga student life sa iba't ibang campus natin sa Mindoro State University. So kung sa main campus, ang nabanggit ni Kaide ay yung unity at pagiging isang pamilya ng mga estudyante at ng lahat ng bumubuo sa MINSU, at sa Calapan campus naman ay yung holistic development. Dito naman sa Bungabong campus na naha-highlight yung volunteerism. So nakikita talaga natin na we are extending beyond the four corners of the classroom, kasi hindi lang talaga ito ay I think nabanggit na natin to sa mga nakaraang episode, pero dito kasi sa MINSU, we are not just after yung mga matututunan mo sa loob ng classroom, but lahat ng bagay na pwede mong matutunan sa iba't ibang aspeto ng buhay. At yun nga, madalas nating naririnig na, Giselle, na sinasabi, people say college life is the best life. Pero let's be real. Yeah. Hindi naman talaga madaling maging estudyante, lalo na sa college. So, ito yung tanong namin para sa inyo. Ano ba yung mga pinaka-challenging na experience nyo bilang estudyante at bilang student leader? Ako po, yung adjustment sa online classes, turning back to face-to-face classes, ang hirap po bumalik sa normal setup dahil mas comfortable na pong, based on my personal experience po, mas nag-isolate po ako at mas focus ako sa learning kapag ako lang po mag-isa. And nung bumalik po ulit yung face-to-face class, parang medyo nawindang po ako. Pero nakakope naman na po ako dun sa changes at kailangan po natin maging flexible at resilient all the time. Yes, and sa akin naman po, the biggest struggle of being a student, especially being a student leader, is time management. So, hindi naman po porket student leaders kami, exempted na kami sa activities. And of course, we also have our personal lives. Kaya hindi po madaling pag-juggle lahat ng ating mga tasks and yung mga events. And of course, our academe is also important. So, very hard po for me is to cope up with everything in a matter of ilang months lang po ang isang semester. Sa akin naman po, nung
I've been a student leader po since first year, pero mas naging extensive or mas naging hectic po yung schedule ko this fourth year, and marami nahirapan po ako pagdating sa mga exams, requirements, and it is a fact po na hindi na ako nakaka-focus sa academics ko kasi I am prioritizing the USG kasi may mga kailangan dito na urgent to, unlike dito sa mga requirements na kayo ka lang makiusap sa faculty and they are giving me considerations. But yun nga po, ang drawback naman po na magiging student leader, late na ako makakapagpasa ng mga requirements, and yung mga exam ko po ay para yun, mababa ang score. But luckily po, I have the best set of classmates kasi they always remind me about the activities po na ipapasa. Actually, hindi na ako aware kung ano yung mga requirements namin. Sila na nagre-remind sa akin sa GC. Shoutout po sa Melon ko dyan. Ayan. So, Ay, yun maganda naman meron. yung may strong support system. So, speaking of time management, kasi yun yung ating parang yun yung core ng inyong ng discussion nyo kanina na yung mahirap, yan, i-balance. So, ano yung mga hacks nyo para hindi kayo ma-burnout? Sa akin po, since mabigat po talaga ang responsibility ng isang fourth year student, eduk, at pagiging leader, student leader, sa akin po, we need, or based on my experience, asking help is crucial and important po. Dahil doon, maraming hands naman na nagli-lift to help me, at doon ko po na ma-manage yung oras ko since I can focus on this matter, and then at my back I have my friends and classmates to support me on this matter and endeavor. So asking help is one of my way on how to really manage my time and my workload po. Ayan, for me, keeping track of time and of course, keeping track of your task and being rational at all times is the best. So, ako po, simula nung naging student leader ako, I started using trackers and of course, utilizing my calendars and my notes para makaka-keep track ako kung ano pa yung kailangan kong gawin, ano pa yung mga hindi ko pa nagagawa. And of course, I tried imposing din po, or hindi naman imposing, suggesting this to my officers. At kapag may events kami, ganun, ginagawan ko po sila ng personal tracker on what they should do. At saka sila na yung bahalang magdagdag kung saan nila isingit yung ACADS nila. And then, mas nagiging functional kami and at the same time, productive. So as a student leader po, and syempre po, nag-juggle tayo ng multiple tasks, hindi na nawawala yung burnout. So, the best thing na lang po na ginagawa namin, syempre, is to prioritize yung sa time management po. Kung ano yung priority, yun yung unahin. And then, tulog, pahinga, and then kain. Yun po yung best way to manage na lang po yung burnouts namin. Ayan, no? So, ang dami palang matututunan ng ating mga listeners na mga estudyante dito sa ating tatlong student leaders. So, kumbaga, yung pagmamanage or pag-handle nung pagiging estudyante and pagiging student leader is a combination of a good support system, good time management, at saka, kumbaga sa atin, Giselle, no, sa atin work-life balance eh. So, sa kanila naman, student life balance. So, wag pa rin kakalimutan talaga na magpahinga. And, napansin ko lang, I love how the campuses are somewhat different, pero they still share this, common love and common responsibility towards the community. So, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, itong si Honorable Kaide Fuentes, siya ang ating student regent. So, itong si Kaide, siya yung representative natin ng mga estudyante sa ating highest governing body ng MINSU, ang Mindoro State University Board of Regents. So, tanong ko lang sa iyo, Kaide, ano ba yung isa sa mga pinakamalaking challenges ng mga estudyante at ano ba yung mga steps na ginagawa mo para makatulong na ma-address or magkaroon ng solutions tong mga problems na ito? Ayan, so, muli, good morning po. So, this is a different issue. So, kailangan ko ng different atake. So, medyo nahiya po kasi ako pag ganito yung usapan. But based on observation, I would say mental health is one of the biggest challenge for
not just the students of course, but also Minsu in general, kasi hindi lang naman po kami yung nabe-burn out. And one of the steps that we are taking as the federation and as the USGs is of course to have a fora with the students para malaman po namin kung ano yung mga student concerns. And of course, based on the student concerns, dun po kami magka-craft ng aming solutions. And of course, with the help and guidance of mga tao na mas may alam kaysa sa amin, nagpapa-advise po kami. And based from that, dun kami nagka-craft ng possible solutions. And of course, projects, programs, and activities that could enhance what is missing or what is lacking dun po sa aming mga activities and programs. So very timely talaga yung yung mental health na na issue kasi hindi na siya yung katang-isip na lamang. Siya ay talagang nangyayari. So Renzel, sa Calapan campus naman, with your leadership, so how do you see the role of student government in improving student life? Ako po bilang isang student leader, marami na almost 4 years na po ang experience ko sa leadership. And isa lang po yung na-realize ko. Ang estudyante po ang center ng leadership ng USG and ng kahit anong organization sa ating campuses. And since the students are the center po, ang role ng USG is to involve them in the process and decision making po. Dapat participatory ang governance, dapat involve ang estudyante, and ito rin po yung laging nire-remind sa akin ni Doc Enya ni Pres Enya po na lagi ko raw pong tatandaan na estudyante muna, estudyante, be participative and participatory governance po. And also po, para hindi lang naman po nag-i-end yung collaboration and decision making sa estudyante, we communicate and collaborate with the administration. Hindi lang sa administration po, kundi lumalabas din po kami para mas ma-enhance namin ang mga activities namin. Lumalapit kami sa provincial, sa city, and other experts in the field para mas kumbaga po ay enhance or mas comprehensive yung decision na nilalabas po namin or binibigay sa mga estudyante. Tama ka naman dyan, no, Renzel. Involvement is the key talaga. Kasi any government or any institution will crumble without the participation from those involved, di ba? So, speaking of involvement nga pala, sa'yo naman, JV, how do you think those students can contribute more in making student life better, especially sa Bungabong campus? Yes po. Sa Bungabong campus po, we really believe na ang bawat estudyante ay may malaking papel sa pagpapabuti ng student life. Ang pagiging bahagi ng mga student organizations at volunteer groups ay isang magandang paraan para matulungan ang ibang estudyante na makapag-contribute sa community. Nakikita namin na ang bawat maliit na hakbang ay may malalim pong epekto sa community. Hand in hand po, through small steps, we can able to uplift the community in matters that we can offer help that could really ameliorate what is being or what is a problem within the community po. So, nakaka-inspire yung mga yung mga kwento nyo, yung efforts nyo. Kasi dito talaga makikita natin na Minsu students, hindi lang siya puro academics. So, with your age, napakababata nyo pa para yung perspective nyo towards leadership, towards management, napakalaki na rin. So, dito sa ating university, sabi ko nga kanina, it's not about academics, but also about creating a supportive, inclusive, and action-driven environment. So, paano nyo sisimulan yung bahagi ng, halimbawa, ako yung babagong papasok pa lamang na estudyante sa Minsu, lalo na ngayon, nagbubukas yung ating academic year 2025-2026. Simulan natin sa pinaka-importante bahagi ng buhay estudyante, ang academic experience ninyo sa Minsu. Bilang student leaders, paano nyo maiilarawan ang kalidad ng edukasyon na natatanggap ninyo mula sa Minsu? Yan, para rin ma-promote talaga, eto bang si Minsu, quality education ba, or ano ba yung mga ginagawa niyang hakbang para mas ma-uplift pa niya yung mga, or ma-enhance niya yung mga skills ng ating mga estudyante? Ayan. So for me po, Minsu is an immersive educational, being in Mindoro State University is an immersive educational experience kasi first year pa lang po ako,
pagkatapos po sa aming ituro yung concepts, we are taught also how to apply these concepts, not just in real life applications, but of course, kapag kami ay nasa aming line of work na. So, yun po. Yes, tamang-tama naman si Honorable Kaide po. Actually, nangyayari naman to sa lahat ng campuses ng Mindoro State University. And I would like to emphasize or highlight yung sa campus naman po namin. And ini-encourage po yung mga students na piliin ang MINSO bilang their choice of university in our province. Sa campus po namin, nakafocus po kami sa pag-deploy sa industry immersion po and skills development. Isa sa mga nagustuhan ko sa CPE, for example po, ay yung mas mabilis kami mag-adapt sa DepEd kasi binibigay agad sa amin yung format, binibigay agad sa amin kung ano yung setup ng DepEd, yung bagong framework, kaya mas nauunawaan agad namin kung ano yung haharapin namin sa DepEd. And with regard to the other colleges naman po, dinedeploy sila sa iba't ibang offices, sa iba't ibang industry na mag-hone talaga ng mga skills nila and experiences po. Like sa CBM, iba't ibang places, lugar, sobrang diverse po ng mga pinupuntahan nila. And by that po, marami silang natututunan, marami silang nakukuhang knowledge and skills from their immersion and from their on-the-job training po. And sa Minso Bungabong campus naman po, this is same with the thought of Honorable Renzel sa kanilang campus. Sa Bungabong campus po, experience-based din po ang education. Kaya maganda po talaga ang quality doon ng education because you will be experiencing right off the bat the experience of your chosen path or career. Of course, maganda po siyang focus dahil mas may entice ang students doon sa craft na meron sila at mas magkakaroon sila ng expertise at malalaman nila yung loopholes on how to solve it and to malalaman ang loopholes at makakagawa sila ng innovative approaches na mas magiging concrete yung magiging approach nila sooner sa kanilang chosen path. And of course, because the flagship program of the Bungabong campus is the Institute of Fisheries. Doon pa lang po, sa first year pa lang po sila, marami na po silang experience-based approaches on how to really handle their expertise po. Ayan nun. So, nakikita natin talaga yung common denominator dun sa tatlo nating campuses. So, talagang hindi lang tayo basta nagfo-focus dun sa formal education na ino-offer sa apat na corners ng ating classrooms. And we also focus dun sa hands-on at saka mga practical learning and experiences na talaga namang kakailanganin ng ating mga estudyante when they transition or when they enter the workforce. Now, maiba tayo. Kasi nandito na tayo sa mga hands-on learning, experiential learning. So, paano naman? Ano ba yung mga suporta na naiibigay based from your experience? Ano yung suporta na ibinibigay ng MINSU sa mga estudyante? Like, for example, yung mga nahihirapan sa academics. So, for me, based on my experience, kasi as a student leader, marami po ako minsang backlogs when it comes to academics. So, ang binibigay po sa aming help ng aming mga program chairs and of course our dean is the ability na magkaroon po ng academic consultations with our professors, and aside from that, nag-organize po kami ng mga peer sessions kung saan kasama po ng mga kapwa namin estudyante, nag-aaral po kami, naglalagay po kami ng mga time frames kung ano yung kailangan naming maaral. And of course, vina-validate po yun ng aming mga professors kung yun nga ba talaga yung mga kailangan naming aralin para pagdating po ng exams ay hindi na kami mahirapan. And aside from that, we are also being taught on how to use modernized technology such as the smart TV, yung mga social media platforms or yung mga online applications that could really help with us being education students. And I think same goes with all the colleges din kasi sabi nga po ng iba, once an effect start, it will become a domino effect. Kaya parang siguro pag nasimula ng isa, masusunod-sunod din siya. And for me, I think that is the case with Mindoro State University po.
Okay, so eto naman, maraming estudyante ang nagtatanong, ano nga ba yung role ng student leaders, para saan ba ang USG, at ano yung student regent? So, para din kung halimbawa, sabi nyo nga kayo ay fourth year, si Kaide ay third year. So, para dun sa mga fourth year na ano ba yung USG, yung sa student leaders, para dun sa mga susunod na papasok at gusto rin maging part ng USG. Ano ito? Actually po, sa pagdating sa roles and functions ng USG, medyo nagkaroon kami ng kalituhan and siguro kaguluhan lang po within the organization dahil hindi naging maayos ang transitions ng bawat officers from the previous administrations and from until the current officers po. And considering din po na nagkaroon ng halt or stop pagdating sa student leadership kasi nagkaroon ng pandemic and we have to adapt dun sa digitalization po. Dahil doon nagkaroon ng paghinto kung paano mag-function ang mga USG. And lumayo yung parang napalayo po ang USG sa estudyante kaya hindi siya masyadong nalalaman. Actually, nung pumasok ako sa USG, I was BSED representative po. Pero wala akong kaalam-alam but I have this willingness po to learn and maintindihan yung functions niya. There are some na naintindihan ko with regard sa papers. Naging treasurer po ako, mas naunawaan ko yung mga process pagdating sa paglalabas ng budget. And now po, as a president po, ang role, ang ini-aim namin na role ng USG ay maging participatory po yung governance namin. And paano po namin magagawa yun? First is, i-establish po namin yung constitution and bylaws ng USG. Diyan magsisimula lahat ng functions, roles, privileges, and duties and responsibilities ng mga students para mag-meet halfway yung aming mga hangarin bilang estudyante. Kapag naayos po namin ang CBL kasi from the previous administrations po nagkaroon ng kalituhan kung anong CBL ang susundin namin. And actually po, kung babalikan ang totoong at tamang ang CBL 2017 pa po, which is minskat pa, outdated, iba po yung mga functions doon, iba hindi na working yung mga provisions. Kaya yun, para mas maging participatory ang mga estudyante, para mas madinig po yung kailang boses, ay dapat maunawaan din po nila yung ipe-present po namin constitution and bylaws sa kanila. Lang po. Yan, salamat naman sa napaka-comprehensive na sagot ni Renzel. So, nabanggit nyo na rin, ang main goal talaga ng USG is for the fostering of participatory governance. At sabi nga nila, sila yung boses ng mga estudyante. So, sa pagiging boses, as a student leader or as student leaders kayong tatlo, paano ba or sa paanong paraan nyo ba ipinapahayag yung boses ng mga estudyante? Sa amin po, ang practice po talaga, even with sa kanilang campus po, ang practice po talaga to really hear the voice of the students ay yung magkaroon po ng consultation, regular consultation. Tapos, as I have experience po, mahirap pong makikonnect ang estudyante sa USG para po ma-meet yung ganong level ng closeness na makapag-share ng mga deep problems and deep issues. Kailangan po talaga ma-build yung good relationship sa estudyante. Kailangan mabuo po yun ng USG. And through that po, as I observe sa aming campus naman po, thankfully, we built the USG as a really good friend of the students at mas mabilis po nilang na ipapahayag yung kanilang concerns na kung susundan ang due process, ipinapasa po namin iyon sa student regent para po ma-raise po siya sa highest governing decision body ng MINSU, ang MINSU BOR po, para mas mabigyang solusyon palalo yung mga issues na meron po ang estudyante. Ayan po. And of course, with regards po sa aking experience here at MINSU, pagdating ko po, there has already been a demarcation line between the student government and of course the students. And nung naupo po ako sa pwesto, that is one of my goals, to remove that demarcation line so that the government is more approachable to the students. And of course, as a student regent,
ang naging mantra ko po sa pag-upo is to be the voice, of course, not just the voice but also the ears of the students. So kailangan po at saka wait lang po, sorry, ako po ay nagkape kasi kanina. Parang kasalanan ko ata yun eh, di ba? Para ano po ngayon tumatalab yung kape kasi puyat din po ako. So, as the student regent, of course, my first ever activity that I conducted was to conduct a survey kung saan mapapakinggan po doon yung mga primary concerns po bago po ako mag-craft ng aming action plan, ng calendar of activities and the such. And of course, after ng aming survey ay nag-conduct po kami ng maraming consultation with the student body so that the demarcation line na established bago pa man ako makarating is mawala. And of course, ngayon po we are experiencing a decline in student volunteerism and leadership. Kung mapapansin po ng karamihan ng mga estudyante, nung mga nakaraang election ay usually kokonti na po yung may passion na tumakbo, may passion na mag-lead at may passion na mag-volunteer as student leaders. And of course, as leaders, that also entails a challenge for us na ma-fix yung ganong system. And as a student regent, it has been very challenging na ma-rekindle yung ganong flame of leadership and of volunteerism. But of course, with my fellow officers and my co-USG presidents and their officers, then we are working hand in hand para muli ay mabuhay ang volunteerism and leadership po sa ating university. Okay, with your leadership naman at papaano mo ina-approach yung problem and yung ina-accommodate yung mga issue So magandang simulain 'yan para mas lalong maging open yung yung USG sa mga estudyante. So eto po, how do you think student leadership can evolve in the coming years to come so to better serve the students and their needs? Paano na yung inaay nyo na transformation sa mga susunod na taon pagdating sa student leadership? So, ang ini-aim naman po ng USG ngayon, futuristic kasi ang medyo idealistic po ako and futuristic kung anong mangyayari sa USG in the future. And iniisip ko po yun. Siguro, for the future USG officers, they have to adapt in the digital age po. They need to maximize kung ano ba yung meron sa technology na magagamit natin. And aside from technology po, we are aiming po para sa collaborative leadership between the students and the officers and the administration. Pag kasi collaborative yung process, mas may impact, mas maganda yung outcome ng activity, yung project and program. And through that collaborative initiatives po ng mga estudyante, gusto po ng USD na makapag-craft na sila ng mga policies within the student line lang naman po, na makapaggawa kami ng mga policies na makakatulong sa amin in the future. Kasi yun yung function talaga ng USG po is to create policies and rules po na mag-enhance ng experiences ng mga estudyante. And yun, dapat po, dapat yung mga USG officers in the future, dapat mas aware na sila, alam nila kung paano mag-process ng mga policies. Ayun no, sobrang nakaka-inspire itong ating mga student leaders. And, I'm very thankful, Giselle, that we had this kind of opportunity na ma-invite ang ating mga students for this episode of Binso On Air. Kasi we can really see na even masasabi natin they are students, but even us na mga empleyado na or those who are already in the workforce, we can really learn. And yes, and I can, I really love yung na-emphasize. So, nagpe-place talaga sila ng emphasis on the importance of collaboration and participation. So, talagang kahanga-hanga na they are trying to build a government that students can trust. And ito naman ngayon, quick challenge. Para sa inyong mga student leaders, ano ba yung mga pwede nyong ibigay na piece of advice para sa mga estudyante na nagnanais ding maging student leaders in the future? Sa akin po ay listen more than you speak,
it's about the students, not just you. Yan. And for me naman, my biggest mantra simula first year po ako is be the student leader or be the leader you wish you had. For me naman po is being an officer is a sacrifice to make. Ayan. So, napaka one-liner siya pero very motivational. Inspiring yung kanilang sinabi. So, sa ating mga student leaders, we salute your efforts, in truly representing our students and being the voice in shaping the future of Minsu. Talagang, you are the center and the heart of our university. So, yung buhay estudyante natin, hindi lang, sabi nga natin, hindi lang puro aral, hindi lang puro extracurricular activities. So, meron din tayo yung leadership. Dito sa ating mga, quick lang to, dito sa ating pagiging student, yung mga extracurricular activities, yung mga sinasabi nating social activities, paano siya naging importante para sa atin or para sa mga estudyante? Sa Bungabong Campus po, isang malaking bahagi ng aming campus life ang cultural shows at sports events. Hindi lang po kasi siya for entertainment and for the mere activity to be conducted, kundi ito po ay pagpapalawak ng skills, pag-hone, pag-recalibrate ng mga nakalimutan ng practices relating ito culture. Meron ding mga student organizations tulad ng dance troupe, choir, and theater groups na laging may performances at contests na kinaaaliwan ng mga kabataan dito. At syempre, hindi mawawalang student organizations at clubs na nagbibigay avenues para sa leadership at personal growth. All in all, this productive kind of activity in every campuses ay marami pong magigain ang bawat isa. It's about the growth. It's about learning what must be learned and hone what must be honed po. Ayan, so talaga namang marami talaga, napakalawak ng mga opportunities na pwedeng i-enjoy at i-engage ng ating mga estudyante para i-showcase yung iba't iba nilang talents, not just their academics. And sa tingin nyo, ano naman yung impact? Ano naman yung naging impact nitong mga ganitong klaseng activities sa, let's say, sa social life ng ating mga estudyante or sa kanilang academic performance? Yes, and kagaya nga ng nasabi po kanina, mental health is one of the biggest problem pagdating po sa student life. And having these kinds of activities, nalilesen po yung burden ng academe, ng personal stress, at saka ng yung mga mental stresses po ng ating mga bata. And at the same time, nakaka-build po ng connection. So, say for example, yung mga competitions po namin nung nakaraan na intercampus. So, say for example, yun pong ating parliamentary procedure and yung ating Mr. and Miss Minsu, kung saan nagsama po ang mga students from different campuses, and it also served as their time para makapag-socialize with each other and makabuo ng connections. Kasama na din po, of course, doon yung mga organizers and of course yung mga facilitators na hindi lamang po estudyante, kasama rin po doon yung mga faculties na nagtulungan at nakabuo ng connection with each other. Okay, exactly naman, no? Kasi yung ating mga extracurricular activities, yun yung way natin para ma-distress dun sa mga, yun nga, burden ng ating academics. Talagang, lalo na pag sunod-sunod yung exam, burnout. Yun. Pero, sa pag-engage nyo or pag i-implement nyo ng mga activities, ano yung usual na nagiging problema? Like for example, yung mga finances, paano ba yung nagiging problema dito? Paano nyo siya na-handle? Paano kayo nakakakuha ng mga ng mga sponsors? Pagdating po sa mga activities and projects na sinasagawa namin, maraming hindrances na nagli-lead po sa lapses ng event namin, and isa na po yung budget. Kasi yung budget ng USC nanggagaling siya sa school, funded by the CHED, as far as I know po. Siguro yung problem na yon, ang pinaka-best solution na pwede namin gawin is to plan ahead, and siguro 2 months na lang. 2 months para bago ipasa yung mga proposal, para sure na may i-release po namin lahat yung budget namin. And next problem naman po siguro ay
yung mga academic requirements ng mga estudyante. Iba kasi ngayon lalo na po yung may mga lalo na po yung mga board program, mas focus sila kung paano i-retain yung kailang average. Kasi hindi na nila maiisip kung ano ba yung meron, kung ano yung anong activity ng USD ang kailangan nila ipasa yung subject na yun, ipasa yung courses para mas kapaki-pakinabang kasi it is a one life opportunity lang naman po yung mabigyan tayo ng scholarship since ang MINSA po ay public institution. And yun po, naglilid yung mga ganong bagay para magkaroon ng lapses ang UST and considering po na maraming evolution na po nangyari sa student life. Yun, so we can definitely relate naman, no, Giselle, talaga namang resources can have limitations. And talaga namang maraming iba't ibang factors or variables na nakaka-affect dito sa mga ganitong klaseng events. Pero let's say, imagine natin, there are no limitations like this. If bibigyan kayo ng chance na makapag-propose ng isang panibagong event or isang bagong activity, what would that be? Pang Miss Universe yun ah. Thank you for that wonderful question. Wow! Honestly po, ang akin po, since mag-i-end po yung academic year, one basic but of course remarkable event that I can really plan to be accomplished ay yung college week po. This college week is about remembering, recalibrating, remembering the bonds that was built in the whole academic year. And ang focus po kasi namin doon, since may plano po kami magkaroon ng college week, mas strengthen po yung bond ng bawat estudyante kasi yun po yung kulang sa aming campus, yung feeling po nila competition ang tingin nila sa kada program at hindi po siya, for me, having that kind of mindset, yun po, doon po nakaka-affect po talaga siya sa to create relationships that will have unification. So, that is why we are planning to have college week na sama-sama pong ang lahat sa event at ang gagawin po namin ay parang hindi po per program ang labanan pero magka-count hahatiin po namin ang bawat isa't i-group para mas ma-build pa po yung relationship at yung bond po. Yeah, thank you so much naman, candidate number 1. Yes. So, pinakinggan na rin lang natin yung proposed event nitong si Bungabong Campus. Pakinggan na rin natin kung ano ba yung mga ideas nitong dalawa pa nating campus. Ayan, and so for me naman in the technical aspect, I would like to propose yung job fair po. So I know not many students would appreciate this, but this would help them in the long run, having job fairs sa loob po ng campuses. And actually, I already proposed this po sa ating Office of the Governor since hindi po kaya ng aming budget. So hopefully po ay hopefully ma-reach yung office ulit. So, pinopose ko na po siya, a job fair of the 3 campuses naman po since I hold the federation and of course the 3 campuses. This would help the student body in the long run kasi after po ng graduation, it is so hard to find a job. Hindi po tayo ganun ka-aware kung paano mag-apply, what is the process, anong opisina yung una nating pupuntahan and as such. Having a job fair po sa Mindoro State University would of course boost the employment rate of the MINSO students after graduations, but also increase the job opportunities po sa ating province. So hopefully po ay matupad ito bago po kami umalis so that not just these 2 officers of mine ay mabigyan ng opportunity but also all graduating students of Mindoro State University. Yun po. This April 21 to 25 magkakaroon po ng Students Week ang USG and yun po yung of course invite ko kayo. May mga gagawin kaming invitation program para sa inyong lahat. Pinapunta lahat. May pagkain ka. Yun po, Students Week din katulad sa kanila, pero beyond kasi yun po yung traditional activities namin. Every year, yearly po nangyayari yung Students Week, College Days. But beyond that po, may gusto po akong may isa parang proyekto para sa mga estudyante. In support din po doon sa program na gustong ibigay ni Regent Kaide.
Ito po yung, hindi lang siya technical yung skill development po, upskilling, yun yung title ng aming event. Supposedly din, kung kakayanin pa ng time po namin kasi, mag-election na ulit So, parang hindi na kakayanin siguro ng time. Pero, ibibigay namin to sa mga susunod na USG officers. Yung upskilling means so once po, it's about doon sa pagde-develop po ng mga skills ng students pagdating sa technical po, sa mga papers, sa mga job interview po, sa mga resume, application letter po, curriculum vitae, and other things po na makakatulong sa kanila na hindi po na ituturo sa loob ng classroom. Okay, so napaka-bright. Talaga namang ano May na. mga plano. Sana naman matupad. Ano yung mga plano nyo? Maiba ko, ano yung dream career nyo after graduation? Since yung dalawa sa inyo gagraduate na, then yung isa sa susunod. Ayan. Ako po, personally, ipupush ko po talaga ang aking passion, which is teaching. Siyempre, ipapasa po muna natin ang pinakamahirap na exam sa lahat. At Minso, HR. Charot. I will continue and I will push my passion for teaching po. Yes. And likewise, aside from teaching, one of my biggest passion po kasi is to cook, and actually gusto ko po yung mag-business. So after graduation siguro, I would pursue my teaching career, and at the same time ay maging small businessman muna kasi hindi pa naman po kayang agad-agaran. So, yun po. Ang align po sa field na tinatahak ko ngayon is yung education. And gusto ko po, in the long run, gusto ko maging professor sa isang university. Kung hindi man po papalarin sa Minso, siguro sa kaya sa ang university sa Philippines. Pero Tagalog lang. Kasi hindi ko kayang mag-engage sa mga ibang languages na. And if bibigyan po ng pagkakataon, international, if magkakaroon po ng maraming credentials kasi after po ng aking graduation, gusto ko na pong madaliin yung process kasi parang habang tumatagal po lalong nagkakaroon ng hindrances. And gusto ko po magkaroon, kasi sa DepEd ang labanan, master's degree na rin po And ganoon din po sa university. So if mabibigyan po ng pagkakataon na this 2026 makapag-masters po agad, and yun, magtuloy-tuloy po para makapag-advance po professionally. Ayan naman. So, ang gaganda naman pala ng mga plano ng ating mga student leaders. No? And I can really see naman na it's very possible kasi kita naman natin, given your passion and grit na ipinapakita bilang student leaders, there's no doubt naman na maaabot nyo talaga yung inyong mga goals na yan. And alam mo, Giselle, ang dami nating natutunan today, no? We didn't expect na talaga palang napaka-insightful ng ating mga student leaders sa Mindoro State University. Pero bago tayo matapos, isang huling mensahe muna para sa lahat ng mga Minso students. And to make it more thrilling, let's stick with the one-line motivational advice. Ano ba yung mga pwede nyong maibigay na payo sa ating mga students or sa ating mga future student leaders? Ayan, sige. Ako naman yung mauna. So, ito ay motto ko nung ako ay elementary. Kasi nakita ko lang siya sa Facebook. Sabi nung quote, work until your bank account looks like your phone number. So, being the business-minded person that I am, sana ganun nga yung mangyari. And, of course, work hard until you achieve your goals. Sa akin po, personally, ang aking pinanghuhugutan ng core, ang aking core po ay it's beyond of what press or the topic, but the core or the motto, the mantra that I have is honesty is the best policy, but only he who governs that maxim is not an honest man. Facebook yung Press, wala na ako masasabi dito. So, yung akin naman pong advice sa Minso students po, it has been my motto po, mantra, since nag-college ako. Kasi nangyari sa akin to and it helps me a lot. And ang sabi ko lang po, take the risks and go out of your comfort zone so you will grow.
Yeah, very well said, candidates. Yan, maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman at syempre ng inyong karanasan. Marami tayong natutunan sa inyong mga kwento, sa inyong mga sinabana sa pagiging buhay estudyante, at sa inyong pananaw. So sigurado ako maraming estudyante ang matutulungan at may inspire din sa inyong mga insights. Tama ka naman, Giselle, at talagang nag-enjoy tayo dito sa ating episode na to, listening to all the experiences of our student leaders. Kaya naman sa lahat ng ating mga kaminsu, patuloy lang na magsikap, mag-explore ng mga bagong opportunities at maging bahagi ng komunidad na tumutulong sa bawat isa para tayo ay magtagumpay. Laging tandaan, ang Minsu ay nandito lamang upang gumabay at tumulong sa inyong paglago bilang mga estudyante. Pero still, nasa inyong mga kamay pa rin kung papaano kayo magtatagumpay. And kagaya ng ating laging sinasabi, kayo ang bida ng inyong sariling kwento. At kami ay narito lang para sumuporta sa bawat hakbang na inyong paglalakbay. Correct. Pang maalaala mo kaya yun, Miss Icar. Kayo ang bida sa sarili niyong kwento. Ayan, napakaganda. At syempre, yun nga, maraming salamat muli sa ating tatlong student leaders. At dyan po nagtatapos ang aming episode. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa. Para sa mga nais pang matuto at ng iba pang mga mahalagang impormasyon, manatiling nakatutok sa Minso On Air. Huwag din kalimutang sundan ang ating official na social media pages upang hindi mahuli sa pinakabagong balita at anunsyo. Bisitahin ang aming website www.minso.edu.ph at i-follow ang aming Facebook page, Instagram at YouTube channel at The Minso Official. Patuloy pa ring abangan ang mga susunod nating episodes ng makabuluhang kwentuhan tungkol sa mga mahahalagang proyektong pangkomunidad at prosesong pang-edukasyon ng Minsu. Tandaan, dito sa Minsu On Air, bawat salita ay kaalaman, bawat usapan ay inspirasyon at bawat programa ay hakbang tungo sa mas progresibong Mindoro. Hanggang sa susunod na Miraculous, dito pa rin sa ARFM 98.1 at muli ito ang Minso On Air, ang tinig ng kaalaman, impormasyon at inobasyon. Salamat sa pakikinig at magandang tanghali.